Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-abang ng mga readings ko. This is another reading for you guys. For the collectives. This is not a personal reading, okay? This is sa mga everyone, sa mga naka-resonate, sa mga makaka-resonate. So, another love reading. Let's see. Hindi lahat maka-resonate dito. Takes what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. This could be, this is a timeless reading. So, kung kailan ninyo mapanood to, if naka-resonate kayo, then this might be your story or your reading. Okay. So, welcome, new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And welcome sa mga bago pa lang at nanonood ng video na to. Hindi pa nakapag-subscribe. If you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe and tap that notification bell and get notified. So let's start without further ado. Love reading. Kaninang story to? Sino maka-resonate nito? Okay. So, ngayong present na to, honestly, I can see a bit parang lack of effort ang meron ngayon sa present situation ninyo. Napapagod ka na, napapa-challenge at may cheating involved dito sa relationship ninyo. So, I can also see here that noon pa, in the past pa lang, may nakikita na ako, past or recent past. May nakikita na talaga ako ditong parang challenges sa relationship ninyo. Napapa-challenge na yung relasyon ninyo. Sa distant past pa lang, may nakikita na akong separation sa inyong dalawa. Let's clarify this. Sa distant past pa lang, may mga sikreto na pala to. May mga tinatago ng sikreto sa'yo. On and off connection. And even possible na parang partial separation or breakup ang meron sa inyo dito. Feeling ko some of you are LDR or naging LDR. At because of some clarities na din. May mga decision na kasi din dito na makipaghiwalay kasi because of some clarities. Hindi na na-appreciate yung relationship or pagsasama, kaya ikaw parang more on gusto mo na lang na mag-focus sa yung sarili, sa future mo, sa goal mo. Just really want to be practical sa mga nangyayari. Magpatuloy ako sa buhay ko. Kasi parang feeling ko dumating talaga sa point na gumulo talaga to sa'yo. Halos hindi ka na nakakatulog sa gabi sa kakaisip about sa problema ninyo. And you might be dealing with the past person here. Might be your husband or kinakasama mo ba to? Matagal na kayo kung di man kayo kasal. Considered as husband na din. So, might be mayroong nangyaring cheating dito in the distant past pa lang. So, sa recent past, meron pa rin ako nakikita challenges dito sa inyo. Even sa recent past. Feeling ko yung person mo na to, gusto niyang ipaglaban, balik, yung pagsasama ninyo. See? Gusto niya mag-offer sa'yo ng new beginning. Second chance, third chance, fourth chance. Nag-offer siya sa'yo balik ng pagmamahal. Might be at this. Pero parang napapa-challenge ka. Siguro natanggapin siya, sagutin siya, whatever it is.
naiipit ka sa sitwasyon, sa nararamdaman mo, kung tatanggapin mo ba siya o hindi, something like that. This person, parang pinapakita niya sa yung pagbabago niya at gusto niya maayos na kayo at magkabalikan, magkaayos. At ikaw naman, sobra ka nasaktan before, kaya naku-confuse ka this time kung tatanggapin mo ba siya or not anymore. So, at this recent past, medyo hindi pa ganoon ka masyado yung communication ninyo. Well, kahit bumabalik na siya sa'yo, hindi pa ganoon ka masyado na nagko-communicate kayo talaga. Kasi ikaw hindi ka sure sa mga, medyo naiipit ka pa sa desisyon mo, sa anong gagawin mo, babalikan ko ba or hindi. So, medyo nasa point ka pa in the distant past, recent past, na pag-iisip. Gusto ko muna mapag-isa, pag-isipan ko muna to ng mabuti, ano bang dapat, ano mas mabuti, something like that. So, at this present, feeling ko, maybe your person is trying to do his effort, could be na ipakita sa'yo na willing na talaga siyang mag-offer sa'yo ng pag-ayos or maulit or mag-umpisa kayo ulit, parang ganun. Let's see. See? Gusto niya na talaga na magkaayos na kayong dalawa. But the thing here is, feeling ko kasi sa part mo, okay, gets ko na to. Ikaw kasi yung nag-decide before na umayaw ka na, 'di ba? Mas nagpursige ka na lang sa buhay mo. Nagpatuloy ka na lang sa pag-move on mo. Ngayon sa pagbabalik niya, you're in a relationship na. So, kaya hindi ka pala sure kung tatanggapin mo siya, papatawarin. Tatanggapin mo siya balik or hindi. Kasi nga, you are already in a relationship na. So, magulo yung isipan mo dito. Medyo na-stress ka din sa kaisip. Kasi lumayo ka na, umalis ka na emotionally from this connection. Nung bumalik siya, parang nag-move forward ka na. Parang wala ka na sanang balak na bumalik talaga sa kanya. Meron ka ng karelasyon na iba. Tapos bumalik siya. So, parang as a point na hindi mo alam kung sino yung pipiliin mo. Iwan mo ba yung bago para ayusin yung sa inyo? Might be dahil sa meron kayong responsibility ng person na to, may anak pa kayo. Or magpatuloy dito sa bago at hindi tatanggapin to. So, dahil ayaw mo talaga yung parang, syempre, ayaw mo yung dalawa sila. Or ayaw mo, wala ka pa talagang choice, wala ka pa talagang decision dito. Na kung sino ba talaga yung, anong gagawin mo. Wala ka pang decision dito kung babalik ka ba dito sa isa, tatanggapin mo ba siya, or wala ka pa din siguro, feeling ko dito no, hindi mo pa na-share sa kanya about dito sa, hindi mo pa na-share sa karelasyon mo about dito sa person mo na bumabalik sa'yo. Kasi parang, ikaw mismo hindi mo pa alam ang decision mo dito. Kasi natakot ka na din dito sa person at napagod ka na din eh. Nag-try ka naman before na nagantay ka sa kanya, napagod ka, hanggang nga nag-move forward ka na. So, parang kinat off mo na to, pinutol mo na. And nagkaroon ka na ng new beginning sa buhay mo until sa, yun na nga, nagkaroon ka na ng another relationship sa buhay mo. And then, bumalik na naman siya this time. Bumalik siya this time para ayusin na ito. So, yung challenge dito sa inyo, yung challenge sa relationship ninyo dito is paano ka maging honest and sincere. Could be sa new person mo para sabihin sa iyo ang totoo. Na ikaw mismo hindi ka sure kung ano yung decision mo. Okay, so let's see. So, ang challenge dito din is parang gusto mo mabuo yung pamilya mo ulit. Gusto mo mabuo to.
Kaya lang, meron kasi sayong fear, may fear sa'yo dito na baka lokohin ka ulit. And dumating ka na kasi sa point in the past na give up ka na, nag-move on ka na, okay ka na, pinutol mo na, nagkaroon ka na ng iba. Bakit pa siya bumalik? And then, ngayon yung concern mo na bumabalik siya, baka maging maayos ulit yung pamilya ninyo. Maging mabuo ulit yung pamilya ninyo. Dahil siguro may mga anak kayo, siguro mas maganda siguro kung ganyan, nabuo yung pamilya, sama-sama. Pero, yung nararamdaman mo is nahihirapan ka. Kasi nga, may karelasyon ka, iba. At, hindi naman sa nahihirapan ka kung sino yung mahal mo. Andun ka lang sa point na gusto mong buo ulit yung pamilya mo, pero may karelasyon ka naman na iba. So ito yung challenge mo dito. Kung paano ka maging honest and sincere, both side. Na mabalanse mo yung sitwasyon ngayon about your new person and this past person. Wala ka pa talagang total decision dito. Anong gagawin mo? Yung bubuuin yung pamilya ko? Or kahit na sabihin natin na give up na ako dito sa taong ito, at hindi na ganun ka same sa nararamdaman ko sa kanya, same sa dito sa new person ko, or ito new person ang pipiliin ko, at I will do my best na lang na maging part siya ng as bubuo ng pamilya ko at hindi na yung past. So dito ka sa point na medyo nalilito or hindi mo alam kung anong desisyon mo. So I can see here for the best outcome of this situation, dapat talaga merong isa. Syempre, hindi pwedeng dalawa sila. Sana dalawa ang puso ko. So, dapat talaga parang isa dito ang iwanan mo talaga. Lumayo ka talaga. So, since hindi ka pa talaga sure sa mga decision mo for the best outcome, you don't have to choose muna talaga. You don't have to choose. Take your time na more on mag-focus ka muna talaga sa buhay mo, sa sarili mo, and to give clarity as well both side. Kumaga sabihin mo sa ex mo na bumabalik, may boyfriend na ako, ganyan kasi, ito yung nangyari, ganyan, ngayon meron na akong someone. And sabihin mo din sa new mo na bumabalik yung ex ko at gusto niya ayusin yung family. Titignan mo kung ano yung magiging reaction niya, at titignan mo din anong magiging reaction nito. And just give them the clarity. And then, see kung ano yung pwedeng mangyari. Kasi, at the end of the time, ikaw din naman yung magdesisyon dyan eh. Ikaw yung magdedesisyon kung sakali man, itong new person, sasabihan kanya na, buuin yun na lang yung family mo. Maintindihan ko naman. Then, ibig sabihin, hindi kanya kaya ipaglaban. Ibig sabihin, kaya ka lang niya pamigay. Kasi, syempre, pag totoong mahal ka, syempre, nasa point na, I will try my best to be the father of your kids. I will try my best na, maging responsible ako. Dahil, pagmamahal yan eh, hindi naman yan ano-ano lang. Syempre, pagmahal mo. Ikaw, dapat nasa point din siya na ikaw, respetuhin kita kung anong decision mo, pero kung para sa akin, willing naman kita ipaglaban, mga ganong mga bagay. So, kung decision naman ng past mo is, meron ka na palang bago. So, siguro, wala na din ako magagawa doon. So, meaning, baka sign yun na pagpatuloy ka na sa bago mo. At kung iiwas siya, kung magbago yung effort niya ngayon na bumabalik siya, nalaman niya na may bago ka na, tapos magbabago yung effort niya at manghihina, parang mag-fade. So, ibig sabihin, continue ka na lang dito sa bago mo. And isa din dito,
aside sa you were going to give them clarity, ikaw din, feel mo din yung sarili mo, kung sino ba talagang mahal mo. Okay, pakiramdaman mo yung sarili mo. At nakikita ko kasi sa past, sobra din kasi yung pain na binigay sa'yo ng person na to when it comes into cheating, especially sa cheating part. Kasi parang sa past pa lang, parang paulit-ulit siyang nanloko sa'yo. Hanggang nga napagod ka nga, diba? Kaya nga gumive up ka na lang talaga. So, may mga sacrifices ka din in the past. So, siguro, depende din sa experience mo dito sa person mo. And sa feelings mo ngayon na bumabalik siya. Kaya mo pa ba siyang tanggapin? Ready ka ba na mag-commit ulit sa person na to, na tanggapin ulit yung challenge na baka kung sakali, baka sa pagbalik niya hindi pa din siya nagbago? Or magtiwala ka balik sa kanya na magbago na siya? So, nasa iyo naman talaga yung decision dito. You need to observe the situation. Give yourself space. Give yourself a time to think kung nasa sitwasyon ka na hindi mo alam kung anong decision ang gagawin mo. Kasi may mga iba naman kasi alam na nila eh. May mga iba na hindi na talaga bumabalik sa ex no matter what. Bala na ako anong mangyari, ayoko nang bumalik sa ex ko. Alam nyo, makakapag-comment kayo ng ganyan. Sam. Pero sa sitwasyon kasi na to, parang nagbigay siya sa'yo ng unsureness. Okay? I think it is because of the responsibility that you have, both maanak at mabuo yung family. Yun na yung concern mo eh. Hindi naman na sa nararamdaman mo. Dito ka nga dito ka parang naguguluhan. Dahil sa iba na yung mahal mo, pero gusto mo mabuo yung pamilya mo. So, dito mo alam, hindi mo alam ang gagawin. So, the future here, okay, for the immediate future, I can see may malalaman ka. Let's see. See. In the immediate future, feeling ko hindi mo tatanggapin yung past mo. Possible, kasi hindi ka na inosente sa mga nangyari sa inyo before. So, parang ayaw mo nang maibalik yung dati. Kasi feeling ko yung person mo talaga dito is willing to offer you a new beginning. Pero ikaw parang you wanted to cut it off. Hindi mo na siya tatanggapin. Even if mag-try pa siya ng best niya na bumalik sa'yo, mag-offer sa'yo ng love, or magkaroon ng mga realization, ano man yan. So, magbibigay to sa'yo ng bit of confusion. Sometimes hindi ka makakatulog sa gabi, pero feeling ko yung decision mo dito in the future, in the immediate future, is you will not going to accept this person anymore because of what happened in the past. Parang natakot ka na, may fear ka na baka sa pagbalik niya is mangyayari pa rin ulit at baka magkakamali siya sa pagpipili niya. Feeling ko ang mangyayari dito, magkakaroon kayo ng communication pero para na lang I think sa mga bata. Support, yun, responsibility, support, only because of that. Pwede tayo maging okay, maging friends tayo para sa mga anak na lang, pero hindi na ako babalik sa'yo. Hindi ko natatanggapin yung offer mo na makipagbalikan pa sa'yo. So, in the immediate future, yun, possible na pwede yun yung mangyayari. Because, ano yung factors that affecting the situation? Yung may bago ka nga. And feeling ko yung present mo ngayon, willing siya talaga to move forward towards with you. Might be you have a serious relationship with this new one, and nakita mo yung potential na seryoso talaga sa'yo yung hindi man to bago, pero might be hindi siya bago, pero siya yung naging present mo. Baka matagal na din kayo nito.
So, ito yung, sorry, ito yung factors that affecting the situation bakit hindi mo na siya tatanggapin, because feeling ko mas pipiliin mo yung present mo. See, sabi ko, 'di ba, matagal na kayo. So, matagal na kayo, siya lang yung present mo ngayon. Baka ang ilang taon na kayo, ganyan. And this person became very much supportive sa'yo. And nandyan siya palagi. And feeling ko may may plano kayo na baka isang araw, if ever man, na hindi kayo kasal nitong person na to, nag-live-in lang kayo, baka isang araw magpapakasal din kayo, or magsama din kayo, or sabihin natin kung kasal ka man dito sa past mo, baka isang araw pag may divorce, makipag-divorce din, or mag-annul, whatever. May mga plano kayong ganyan eh. Persigido naman talaga siya sa'yo, itong present mo. Kaya nakita mo yung potential doon, na mas different siya kaysa sa past mo. And happy ka din sa kanya. Happy ka dito sa bago mo. I mean, sa present mo. And meron kang feeling that siya yung nagbigay sa'yo ng changes during those time na wala yung ex mo, parang hindi siya napakita, or those time na nagmo-move on ka, nandyan siya para sa'yo. So, nakita mo din sa person na to na very much na feeling ko kung may mga anak kayo, respeto niya yung mga anak mo. So, parang nagiging like second father din siya. Baka ganun yung situation ninyo. So, sobrang na-appreciate niya. Sobrang na-appreciate mo yung present mo. So, ito yung naging factor na naka-apekto kung bakit hindi ka nababalik sa past. Even if yung past mo, nagpapakita talaga siya sa'yo ng willingness na nagbago na ako, or may magandang trabaho na ba ako, may magandang buhay na ako, or ayusin ko ng lahat na tumabuo yung pamilya natin, like something like that. Even pero hindi mo siya tatanggapin. Medyo mapapa-challenge ka lang in a way, dahil siguro sa mga anak niya din na gusto nila na buo yung family, di ba? Pero sabi ko nga, sa hulit-huli ikaw pa din yung magdesisyon dyan. Ikaw naman yung makikisama eh. So, and yun na nga, in the immediate future, hindi mo tatanggapin yung past mo. So, the external influence dito is, let's see. Itong past mo, feeling ko dito sa past mo na hindi niya talaga gustong umalis. Kumbaga, gusto niya talaga na mabuo yung family ninyo. Feeling ko mag-aantay din to siya. Might be na magbago pa yung isip mo. Baka sa huli baka gugustuhin mo din na mabuo yung pamilya nyo. Mag-aantay lang to siya ng sign from you. Pero ipapakita niya sa iyo yung pagbabago niya, na hindi na siya katulad before. Ipapakita niya sa iyo yung pagbabago niya. So, I can see here also na isa pa, gusto niya talagang ipaglaban yung marriage niyo. So, gusto niya talaga, feeling ko married kayo. Nandito yung marriage card. Gusto niya talaga ng mag-offer sa'yo ng new beginning. So, ito yung external factor. External influence ito sa situation na to. Parang nasa point talaga na willingness ng ex mo na bumalik sa'yo. But the thing here is, ikaw kasi, naka-move on ka na talaga from this person. Parang naghilom ka na, tapos na. Parang nahihirapan ka in a way kasi kahit pa paano gusto mong buo ng pamilya. Gusto mo buo yung pamilya. Gusto mo happy, buo. Yung parang nakikita mo sa iba. Pero, through your experience kasi sa person na to, may trauma na ata sa mga nangyari sa'yo before.
So, ano yung fear mo? Ano yung fear mo dito and hope mo dito? Let's see. Yung fear mo dito, baka dumating sa point na sa kaka hindi give up itong past mo, baka mahulog ka balik. Sa hindi niya give up sa pagbabalik niya sa'yo, maghihintay siya at maghihintay, baka maipit ka sa mararamdaman mo between the past and the present. Baka mag-offer to sa'yo na new beginning, baka gagamitin niya pa yung mga anak ninyo, na sabihin yung nanay ninyo ganyan, na makipagbalikan at makipag-ayos. Baka mahulog ka palit at baka magkaroon ulit ng pagbabalikan dito. Yun yung fear mo dito. Kasi ayaw mo na siyang tanggapin eh. So, paano pag hindi mo na, sa totoo lang, hindi mo na talaga siya na-appreciate. Hindi mo na na-appreciate yung sitwasyon ninyo. Pero, yun nga yung fear mo. Paano pag nag-focus talaga itong ex mo na makipagbalikan sa'yo, baka maipit ka tuloy sa sitwasyon dito. So, baka mag-away kayo na itong present mo, pag malalaman niya, you know, baka may mga jealousy, hanggang baka maghiwalay kayo. So, yung hope mo naman dito is really you are hoping na itong present mo is hindi mo pagsisihan na ito yung pipiliin mo sa huli. So, yun yung hope mo sa sitwasyon na to, na sa willingness niya na mag-offer sa'yo ng new beginning is you are hoping na sana new beginning talaga yung i-offer niya sa'yo at hindi ending. So, the outcome here is meron talagang isa ang mag-move forward towards with you. Let's see. Oh. Feeling ko si X in the future or in the final outcome dito, even if hindi mo na siya tatanggapin, feeling ko there is still a possibility na magkakabalikan kayo dito. Magkakaroon kayo ng mababalik yung mga memories from the past, happiness and love from you towards the past person. So, parang love reminisce from the past, mga memories in the past. So, magkakaroon ng possible na pagpapalikan kasi baka possible na magkakaroon kayo dito pa rin ng communication eh. Kasi nakikita ko dito, okay naman na makipag-usap ka sa kanya para sa mga bata, support, and something like that. Feeling ko hindi siya titigil eh, na kunin ka talaga balik. Magkakaroon sa kanya dito ng patience na ayusin ko talaga to, kasalanan ko to, intindihin ko to, at hindi ako give up. Parang ganong mga bagay. So, feeling ko, majajuggled ka in the future about this present and this past. But sa present kasi, magkakaroon kayo ng mabigat na problema. Let's see. Maghiwalay kayong dalawa. Kasi, either na gagawin kanyang tanga sa mga nangyayari o sa relasyon ninyo, or makakaramdam siya na parang ginagawa siyang tanga.
Parang ganun, makakaramdam siya na parang baka nagkabaligan na kayo at hindi mo lang sinasabi sa akin at magkakaroon dito sa inyo ng away. Kasi may mabigat sa present, may mabigat na problema kayong pagdadaanan, lalo na because of this. And mauwi talaga to siya sa judgment and death. So there's a possibility dito, yung pinaka nakikita ko dito is makakaramdam siya na parang ginagago siya. And may mga masasakit na salita na mabibitawan dito about you, about the present, about you and the past. Baka nagkabalikan na kayo kasi parang feeling ko magbibigay ito sa kanya ng overthink na baka nagkabalikan na kayo, baka ganun na may mga changes na kasi dito lalo na pagdahan-dahan ka na din ng hulog ulit sa past mo, may mga changes of feelings ka na dito sa present mo. So I can see here na parang magiging imbalance na din kayong dalawa dito at dahan-dahan kayong mawawasak. And parang magkakaroon na din ng potential dito na it is because of yung pamilya mo sa past nabubuo na dahan-dahan. So this immediate future kasi na hindi mo siya tinanggap, itong past mo, possible na immediate naman yun hindi pa siya total yung future talaga na pwede mangyari. So hindi mo siya tinanggap pero hindi siya give up, nandyan pa rin siya, may communication kayo para sa mga bata siguro or something. So ngayon na ganun yung nangyayari, so itong present po, possible, hindi naman to tanga, na hindi alam kung ano mga nangyayari, diba? Lalo na pag nag-share ka, o hindi man lahat na share mo, syempre nalalaman niya yan. So, dito kayo magkakaroon ng gulo, hanggang sa maghiwalay kayo ng present, and dahil nga, dahan-dahan na din kayo maayos ng past in the future. So, I can see signs here. I can see Pisces, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Aquarius, you, your person, or the present, okay, past, the present, or you, depende, Libra, Gemini, Aquarius, Scorpio, Libra, Gemini, Virgo, Aquarius. Kahit pabalik-balik ha, basta yun yung nakikita ko mga main signs. Leo, I can see also here Gemini, Virgo, Libra, Aries. Okay, Sun, Moon, Rising, Venus. That is my reading for you. Thank you and God bless.